Alam mo bang posibleng nakakalason ng kamatis? Oo, ang simpleng kamatis na araw-araw natin nakikita sa hapag ng milyon-milyong taga-Brazil ay may tinatagong lihim na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang pulang prutas na ito. Tama, prutas ang kamatis at hindi gulay. May sangkap ito na maaring makasama sa kalusugan sa ilang kondisyon. At ang mas nakakabahala, maraming tao ang kumakain ng kamatis sa maling paraan nang hindi namamalayan ang mga panganib na kanilang kinakaharap. Isa ka kaya sa kanila? Manood ka hanggang dulo ng video na ito para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkaingito na mukhang inosente pero maaring tahimik na nakakaapekto sa iyong katawan. Ang kamatis ay bunga ng isang halaman na tinatawag na solanum. Kawili-wili, hindi ba? Ang orihinal na pangalan ay nangangahulugang bigo ng matabang tubig, na may saysay kapag iniisip natin ang dami ng tubig na taglay ng kamatis. Maraming uri ng kamatis sa buong mundo. Ang ilan ay perpekto para sa mga salad, ang iba naman ay para sa paggawa ng mga sarsa, katas o kahit mga jam. Para sa bawat gamit sa kusina, may particular na uri ng kamatis. Kaya naman isa ito sa pinaka-popular na pagkain sa lahat ng sulok ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakabuti ng kamatis para sa ating kalusugan. Isa itong napakayamang pinagkukunan ng mga sustansya. Sa isang kamatis lang, makakakita ka na ng kahangahangang dami ng mahalagang bitamina at mineral. Naglalaman ito ng natural na asukal sa maliit na dami na mabuti para sa katawan. Bukod pa sa pagiging mayaman sa fiber na tumutulong sa maayos na paggana ng ating bituka. Alam mo yung matinding hirap sa pagdumi na madalas nating nararanasan, lalo na habang tumatanda tayo. Nakakatulong ang kamatis para maiwasan ito. Bukod dito, ang kamatis ay may kaunting malusog na taba, protina, at maraming tubig na tumutulong sa tamang hydration ng katawan. Isa itong kamanghamanghang pinagkukunan ng mga bitamina. A, B1, B3, B6, C, K, at E. Taglay din ito ang mahahalagang mineral tulad ng magnesyo, mangganeso, pusporo, at potasyo. Pero ang pangunahing tampok ng kamatis ay dalawang espesyal na sangkap, ang beta-carotene at lycopene. Ang mga beta-carotene at lycopene na ito ay napaka-epektibong mga antioxidant. Ano ang epekto nito sa kalusugan natin? Isipin mo na sa loob ng ating katawan ay may mga mapaminsalang substansya na tinatawag na mga free radicals. Natural silang napoproduce habang gumagana ang ating katawan at maaari nilang masira ang ating mga cells, nagpapabilis ng pagtanda at nagaambag sa iba't ibang sakit. Ang mga antioxidants ay gumagana bilang tunay na tagapagtanggol na lumalaban sa mga mapaminsalang substansyang ito, pinoprotektahan ang ating mga cells. Punong-puno ng mga tagapagtanggol ang kamatis. Ibig sabihin nito, ang kamatis ay makakatulong na maiwasan ang mga sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng masamang kolesterol, yung tinatawag nating LDL. Maaari rin itong magpababa ng presyon ng dugo at magprotekta laban sa iba't ibang uri ng cancer. Nagpapasalamat din ang ating mga mata dahil ang kamatis ay tumutulong maiwasan ang mga problema sa paningin, lalo na ang macular degeneration na karaniwan sa mga matatanda. At hindi lang dyan nagtatapos. Ang kamatis ay maaaring magpababa ng panganib ng demensya tulad ng Alzheimer at nakakatulong din sa pagpigil ng pamamaga sa katawan. Ang bitamina C na nasa kamatis ay napapabuti ng kalusugan ng balat, tumutulong sa paggawa ng collagen. Nakikinabang din ang mga bato dahil sa dami ng tubig na taglay ng kamatis. Sa pagtunaw ng pagkain, malaking tulong ang kamatis laban sa pagtitibe. At para kumpleto, pinapalakas nito ang ating natural na depensa. Pinoprotektahan tayo laban sa mga virus at bakterya at tumutulong din sa paggaling ng mga sugat. Kitang-kita na maraming benepisyo ang kamatis na mistulang gamot sa bahay. Pero gaya ng lahat sa buhay, kailangan ng balanse. Ngayon, punta na tayo sa mahalagang bahagi. Hindi lahat ay dapat kumain ng kamatis sa parehong paraan. Sa ilang kaso, kailangan limitahan ng pagkain nito. Kung ikaw ay may problema sa bato, tulad ng insufisyensya sa bato,
Maging ito man ay biglaan o talamak, dapat kang mag-ingat sa pagkain ng kamatis. Ang mataas na level ng potasyo ay maaari magpabigat sa mga bato na may problema na. Sa ganitong kaso, mas mainam na kumain ng kamatis tuwing ibang araw at sa maliit na dami lamang. Ang sobrang potasyo sa dugo ay maaaring maging delikado para sa puso. At sa mas malalang mga kaso, maaari pang makasama sa paggana ng puso. Para sa mga may problema sa pagtunaw gaya ng gastritis, esophagitis, reflux o ulcer sa tiyan o duodenum, maaring magdulot ng pagtaas ng asido ang kamatis at lalong lumala ang mga sintomas. Tip: kumain ng kamatis kasabay ng pagkaing tumutulong mag-neutralize ng asido. Pero kung malalang yung kalagayan, Mas mabuting kumain ng kamatis ng katamtaman at hindi araw-araw. ngayon, narito ang mahalagang puntong bihira lang ang may alam. Ang kamatis ay may taglay na isang sangkap na tinatawag na sulanina na nakakalason. Sa mga hinog na kamatis, In talagang mapula. Maliit lang ang dami ng sangkap na ito at hindi ito nadudulot ng problema. Pero sa mga berdeng kamatis, mas mataas ang konsentrasyon nito. Kayang alisin ng ating katawan ang maliit na dami ng sulanina. Pero ang madalas na pagkain ng berdeng kamatis ay maaaring magdulot ng pag-ipon ng laso na ito sa katawan. Maaaring magdulot ito ng hindi magandang pakiramdam. Minsan banayad kaya di napapansin, ngunit unti-unting naapektuhan ng kalusugan ng di namamalayan. Kaya, palaging piliin ang pinakahinog na kamatis. May kasabihan nagsasabi na ang mga taong may bato sa bato ay hindi dapat kumain ng kamatis. Pero totoo nga ba ito? Tingnan mo, ang kamatis ay may taglay na phosphorus, magnesyo, at kaunting manganesyo, pero wala pang siyentipikong patunay na ito ay nagdudulot ng bato sa bato. Sa totoo lang, ang mga mekanismong nadudulot ng bato sa bato ay iba at hindi ito konektado sa pagkain ng kamatis. Kaya kung may kasaysayan ka ng bato sa pamilya o naranasan mo na ito, hindi mo kailangan tanggalin ang kamatis sa iyong dieta dahil lang dito. Dapat natin linawin ang maling paniniwalang ito. Pagkatapos ng lahat na pag-usapan natin, alam kong maaaring nagtatanong ka, paano ko nga ba maaaring kainin ang kamatis sa isang malusog na paraan? Mas mainam na piliin mo palagi ang hinog na kamatis, yung mapula, kaysa sa berde, para maiwasan ang pagkonsumo ng solanina. Kumain ka ng sapat lang. Hindi mo kailangang kumain ng kamatis araw-araw at sa malalaking dami. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang pagkain kaysa sa pagkain ng marami ng iisang pagkain lang. Kung may problema ka sa bato o sa pagtunaw ng pagkain, makipag-uusap muna sa iyong doktor o nutrisyonista bago mo gawing regular ang pagkain ng kamatis sa iyong dieta. Maaari silang maggabay kung gaano karami ang nararapat sa iyong kalagayan. Tandaan mo na kahit maliit na bahagi ng kamatis ay may benepisyo na. Hindi mo kailangang sobrahan para mapakinabangan ang mga katangian nito. Palaging isama ang kamatis sa ibang pagkain para sa mas balanseng nutrisyon. Makikita mo ang kamatis ay isang kamangha-manghang prutas. Ilan lang ang mga pagkain na kayang pagsamahin ang napakaraming mahahalagang nutrisyon sa isang napakabalanse na proporsyon. Basta kainin ito sa tamang paraan, ang kamatis ay maaring maging malaking kaagapay ng ating kalusugan. Bagay ito sa halos lahat, mga salad, sarsa, sopas, sandwich, at marami pang ibang mga putahe. At ang pinakamaganda, ito ay abot kayang pagkain na maaari nating matagpuan buong taon sa mga palengke at pamilihan sa buong Brazil. Sana ay nalinawan ang inyong mga pagdududa tungkol sa kamatis dahil sa mga impormasyong ito. Ngayon alam mo na, ang kamatis ay isang prutas na mayaman sa mahahalagang nutrisyon at ang mga antioxidant nito ay tumutulong na maiwasan ang iba't ibang sakit. Nalaman mo rin na hindi lahat ng tao ay dapat kumain ng kamatis sa parehong paraan. At na ang berdeng kamatis ay may mas maraming sulanina, isang nakalalasong sangkap. Nalaman mong walang siyentipikong basehan ang paniniwalang nagdudulot ng bato sa bato ang kamatis, at ang pagkain ng kamatis ng katamtaman pa rin ang pinakamainam. Tandaan mo na bawat katawan ay natatangi at iba-iba ang reaksyon sa mga pagkain. Obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan sa kamatis at iangkop ang pagkain ayon sa iyong pangangailangan. Kung nagustuhan mo ito,
Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video sa iyong mga kaibigan at pamilya. Siyempre, ang kaalaman tungkol sa tamang pagkain ay dapat ipamahagi sa lahat. Alagaan mo ang iyong kalusugan. Alagaan mo ang iyong kinakain. At samantalahin ang mga benepisyong ibinibigay ng kalikasan sa atin, tulad ng kahangahangang prutas na ito na tinatawag na kamatis. Hanggang sa susunod na video, at tandaan mo, ang maliliit na pagbabago sa pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng iyong buhay, lalo na habang tumatanda ka. Sumainyo ang Diyos hanggang sa muli.